magamit natin para ikaw at ako ay makipagkaisa sa Diyos. Tama ba? Dahil ang Diyos ay totoo. Walang kaplastikan sa kanyang sarili. Tama ba? Tama? Hindi ko sinasabi na mga plastic tayo. I'm not saying that. Ang sinasabi ko, dapat makita natin sa sarili natin itong bagay na ito na nais ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Na merong makita siya na tunay na dapat na maalis o mabago sa pagkatao na meron tayo. Ano yun? Number 1, walang iba na ma-deal yung spirit of religiosity behind us. Did you get me? Nakuha niyo ba? Kuha niyo? Okay, good. Amen. So look at this. Here on verse 17, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Let me read this in English translation, okay? It's because this one is closer. No, mas malapit. Amen? That's why I'm using 2 Bible. Hello? Look at here in verse 17. Sanctify them in the truth. Amen. Listen to me. Everybody look at me now. Paano masasanctify or malilinis ang buhay ng isang tao? Are you with me? Kung ayaw niyang tumanggap ng katotohanan. Malinaw ba? Hindi malilinis ang pagkatao natin kung hindi tayo bukas sa katotohanan. That's why the best way para ma-deal ang mga bagay na makalaman sa buhay natin, buksan natin ang sarili natin ng bukas na bukas. Saan? Sa salita ng katotohanan. Amen. Dahil ang salita ng katotohanan ang babago sa laman o nilalaman ng puso at isipan ng bawat isa sa atin. If you remember on this verse, in verse 17, sanctify them in the truth. Your word is truth. Ang iyong salita ay katotohanan. In verse 18, sabi rito, as you send me into the world, I also have sent them into the world. Malinaw ba? Sa salita na Tagalog, sabi rito in verse 18, kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. Now, look at this. Nasa kalooban pala ng Diyos na ikaw at ako, na nakikipag-isa sa Kanya na isugo niya sa sanlibutan. Tama ba? Hindi umuwi tayo kaagad sa Kanya. Amen. Most of the time, nakaisipan ng mga tao, the reason kung bakit ka nagpapakabanal, dahil alam mo, isang araw, pabawi na ng Diyos ang buhay mo. Hindi ganun eh. Tama ba? Tama ba? Hindi ganun. But I pray, mula ngayon, the reason kung bakit ka lumalapit sa kabanalan ng Diyos, dahil gusto mo na ang buhay mo isang araw ay maging katuwang niya, maging kaisa niya. Iba yung naging kaisipan ng marami noon, na dapat mabago ang kaisipan ngayon sa atin, kapanahunan. Tama ba? Hindi ka nagiging malalapitin sa Diyos. Diba noon? May biruan yung mga matatanda, uy, masyado na yan nagiging malalapitin sa Diyos. Malapit ka na siguro mamatay. Diba? Pero alam mo, dapat mabago pala yung kaisipan ng mga tao ngayon. Hindi ibig sabihin, nagpupursige ka na maging, alam mo yon, malapit ka. Higit sa lahat sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, inahanda mo na yung buhay mo. Nakakaramdam ka na kasi ng sakit. Hindi ganun eh.
Naunawaan niyo ba ako? Mga kapatid, tinutulungan ko lang kayo na makita niyo sa sarili niyo kung ano yung katotohanan. Dahil ang totoo, kailangan ipakita sa inyo to sa inyong harapan upang sa ganun makita niyo ang sarili niyo kung nasan kayo doon. Tinutulungan ko lang kayo. Did you get this? Dahil ang naging kaisipan na marami, pag sinabi ang tao ay nagiging malapitin na sa Diyos, ibig sabihin meron na siyang nararamdaman. At yung nararamdaman niya, natatakot na siya na baka isang araw siya ay bawian na ng hiram na buhay. Diba? Kaso hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang kaisipan ng Diyos. Dalangin ko lang ngayon na kaya mo inilalapit ang sarili mo sa piling ng Diyos kasi nais mo na maranasan ang kanyang katapatan. Nais mo na maranasan ang kanyang presensya, ang kanyang piling sa iyo. Dahil alam mo na wala kang pwedeng ikumpara sa kanyang piling. Tama ba? Hindi dahil sa takot kang mamatay, at pag namatay ka o binawian ka ng buhay mo ngayon, saan kaya ako pupunta? Langit, impyerno. Langit. Sabi mo gano'n, di ba? Langit, lupa. In. Sabi mo gano'n. Nagdaan ako sa pagkabata, that's why I know that. Amen. Amen. I don't know. Dumaan ba kayo sa pagkabata? Nung lumabas ba kayo sa mundo, matanda na kayo? Hindi naman siguro, no? Amen. But I remember those days. No? Nung naglalaro pa kami, langit, lupa. No? Pag sinabi, impyerno, takbo. Diba? Bakit tumatakbo yung tao pag na impyerno? Kasi ayaw niya sa impyerno. Diba? That's why naging kaisipan ng mga tao ngayon, ayoko sa impyerno, that's why ihanda ko na yung buhay ko ngayon. Kaso iba yung kaisipan ng Diyos. It's just what? It's just a song. Pero pagdating sa Diyos, iba. Amen. Oo. Nandito pa ba kayo? Yes. O gusto yung maglaro rin tayo? Sino tatakbo sa atin na lang? Are you enjoying this? Yes. Diba? Hindi ko alam kung, pag naglaro tayo, hindi ko alam kung gaano karami sa atin sa langit, hindi ko alam kung sino ang pupunta sa atin sa impyerno. Sa game lang, di ba? Pastor, ang daya mo naman eh. Pati ba naman dyan, nagkakadayaan pa tayo? Ayusin mo naman yung gano'n mo, huwag mong bilisan. Di ba? Parang pag naglalaro kami ng mga anak ko, bato, pick! Yung isa, nakabagsak na siya. Papa, ang daya mo eh. Sabi nga, si Elijah, lalo na si Elijah, no? No? Sabi nga nun. Tapos, pag natatalo na siya, Papa, papel sa'yo, ha? Papel sa'yo. Didikta sa'yo. And then, sabi, bato. Pag sinabi ko papel, sa kanya naman gunting. Papalitan ko, pako. Kanya, Papa, ang daya mo eh. Oh. Hello? Are you still here? Diba? So look at, where are we? Okay. 17 or 18, sabi dito, kung paano sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. Now look at this. Makikita mo rito kung ano yung nasa puso ng Ama. Nais niya na ikaw at ako ay sugo niya dito sa sanlibutan. Pero ang tanong, handa ba tayo? At ito yung realidad pa rin. Kahit anong mithiin ng Ama na isugo ka, ikaw at ako, dito sa sanlibutan, pagkaso kung hindi tayo handa, hindi niya rin pwedeng ipilit eh. Diba? Kaso, mas lalo lang tumatagal yung panahon na nasasayang. Am I right? So anong dapat natin gawin? This time, makita natin sa sarili natin kung talagang seryoso tayo na makatuwang natin ang Diyos, gawin natin ang lahat ng nararapat.
Ihanda natin yung sarili natin, hindi para mamatay ngayon. Ihanda natin yung sarili natin para magamit ng Diyos. Para ipadala ng Diyos saan? Dito sa mundo na ating ginagalawan. Kailan? Hindi sa susunod ng 10 taon. Kundi ngayon. Kasi ang kaisipan ng iba, okay, kailangan papalaguin ko muna yung ganito. Please. Hayaan mo na lumago kung ano man ang meron ka na pinapalago. Tawag dito, habang tapat ka na naglilingkod sa kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. Now look at it here. If you remember, okay, let me give this to you. One of our supporting verses is in the book of Isaiah, chapter 6. I want you to turn your Bible in Isaiah. You know where is Isaiah? I don't know also. Nasaan ba si Isaiah? Okay, but where is Isaiah? Okay, it's here in the Bible. Isaiah 6. Amen. Amen. Verse 7 and 8. Okay, are you ready? Chapter 6 of Isaiah, verse 7 and 8. Sabi dito, He touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips, and your iniquity is taken away, and your sin is forgiven. Did you get this? Yes. Can you imagine this? Everybody, can you look at me first? No? Ano ang napansin nyo o naobserbahan nyo doon sa binasa nyo? But, by the way, if you are familiar, no, sa Isaiah 6, verse 1 up to 10, I hope that you are familiar with that story. Amen? So can you imagine, si Isaiah ay nasa trono o harapan ng trono ng Diyos. Is that true? The only time na ikaw at ako ay maaari na malinis once na alam natin una sa lahat kung paano dalhin ang sarili natin sa harapan ng trono ng Diyos. It's because hindi malilinis ang buhay natin, hindi mababago ang pagkatao natin kung hindi natin handa na iharap ang buhay natin sa Kanyang harapan. You know that? Did you get this? Hindi nababago o kailanman hindi pwedeng mabago ang buhay ng isang tao kung hindi mo idinudulog ang pagkatao mo sa Kanyang presensya. That's why for me, this process of sanctification is very important. The first, if you remember in the book of John, chapter 17, remember that? A while ago, binasa natin yung verse. Is that verse 17 also? No? Na, tawag dito, sinanctify ng katotohanan ng buhay o dapat masanctify ang buhay ng bawat isa sa atin ng salita ng katotohanan. Amen. That is the first step. But this is another step or second step. Ano yung second step? Be sure na alam mo kung paano dalhin ang iyong sarili sa presensya ng Diyos. Did you get this? No? The Word of God or the Word of truth, you know what? Ito ay dapat mong marinig sa buhay mo para ito ang siyang bumago sa laman ng iyong kaisipan at puso. But ang presensya ng Diyos, listen to me, ang babago din saan? Sa kabuuan ng iyong katauhan. That's why, listen to me, kung saan mo ibinababad ang iyong sarili mo, yun ang nagiging ikaw. You know that? Are you sure? Babari mo yung sarili mo sa telebisyon. Bilangan mo ng ilang araw at panahon ang iyong sarili. Tingnan mo. Memorize mo na lahat yung pinapanood mo. Tama ba? Mapa-commercial. Meron akong pamangkin. Pag nakikita ko, no? Pamangkin namin ni Pastora, pag nanonood siya ng TV, sinasabayan niya kapag joy. Alam niyo yung mga sinasabi sa commercial? Sasabihin niya rin, namamangha ako sa bata na to. Sabi ko gano'n, lahat ng commercial memorize.
But you know what? Meron ding negatibong aspeto yun. Kung minsan akala ng mga tao na nakakapansin sa kanya, kuwela kasi bakit? Matalino siyang bata, kaya niyang sundan lahat ng kanya nababasa o nakikita o naririnig, pero may danger doon. Ano ang danger doon? Once na in-expose mo ng gusto ang sarili mo saan? Sa mga bagay-bagay na pawang makasanlibutan, I tell you, yun din yung magiging bunga kung ano ang hinahayaan mo na ma-expose ang sarili mo. O kung saan mo ina-expose ang sarili mo, yun din yung magiging ikaw. Hello? Did you get this? That's why look at, on this chapter, in chapter 6 of Isaiah, sabi rito, everybody look at here. No? In verse 7, He touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips, and your iniquity is taken away, and your sin is forgiven. Sa time na ito, nasan si Isaiah? In the presence of God. So, paano nalinis yung kanyang iniquity? Yung kanyang karumihan, yung kanyang kasalanan? Sa isang dahilan. Why? It's because makikita mo sa prosesong ito, si Isaiah ay dumulog sa presensya ng Diyos. Tama po ba? Once na nakuha natin na dumulog sa kanyang presensya, alam ng Diyos kung anong laman ng puso at isipan mo. Hindi mo kailanman pwedeng ikaila sa Kanya kung ano ang nasa pagkatao mo. Dahil alam niya kung ano ang tumatakbo ngayon sa puso at isipan mo. Kung totoo ka sa paghingi ng tawad, babaguhin ng Diyos ang iyong kabuuan. And look at here on verse 7. Are you ready? Verse 8. Let's read. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? Nung nilinis ng Diyos ang kanyang karumihan, narinig niya ang tinig ng Diyos na nagsasalita, Sino ang aking isusugo? Now, hindi ka kailanman pwedeng ipadala ng Diyos kahit saan, kung saan mang lugar kung wala kang naririnig sa Kanya. That's why hindi natin pwedeng pagtakpan ang sarili natin ng spirito ng relihiyon. It's because time will come, God will expose you. Kung wala kang talagang narinig, ako po, pupunta ako doon, ipinadala. And then, pagdating mo doon, and then, kung wala kang dala-dala mensahe, anong dala mo? Let me tell you this. For so many years na ako ay nagpapastor, you know what? No. To be honest with you, ganun din ako kaingat na i-representa ko ang sarili ko para pumunta sa isang lugar o mag-preach sa ibang church. I never do that. As long na wala akong natanggap, hindi ko hahayaan na ipahamak ang sarili ko. Why? Ano ang dala-dala mong mensahe pag pumunta ka? Mensahe ng Diyos o mensahe mo lang? Kung ang dala-dala mong mensahe ay mensahe mo lang, huwag kang umasa na mababago ang buhay ng mga tao na makakatanggap nito. Pero kung nakakatiyak ka na ikaw ay nakarinig sa Diyos, once na ikaw ay tumayo sa kanilang kalagitnaan, alam mo na ang buhay ng mga tao ay mababago. Whether makita mo ngayon o hindi, why? Dahil makakaasa ka ng iyong tinanggap ay nagmula sa Diyos. Hindi mo na problema yun. Problema mo na ng Diyos yun. That's why be careful. Siguraduhin mo na meron kang tinanggap. Siguraduhin mo na meron kang narinig. That's why ito ang problema sa bansa natin. Ito rin ang problema sa marami ring mga mananampalataya, sa maraming mga leaders ngayon, sa marami ring mga pastors ngayon.
But most of the time, the reason kung bakit tumatayo sa harapan ng mga marami para lang makilala ang pangalan nila. Hindi para maitaas ang pangalan ng Diyos, but I know marami rin, no, na mga lingkod ng Diyos na totoo, na tunay na sila ay nakatanggap ng mensahe mula sa Diyos. Pero ang totoong mas marami, yung mga tao na walang tunay na tanggap sa Diyos. I tell you, if we want to change, no, our city, please, siguraduhin natin na lahat tayo nakakarinig tayo sa Diyos. That's why tinuturuan ko kayo na kayo ay maging dependent sa Diyos, hindi sa tao. Bakit tayo dapat maging dependent sa Diyos? Dahil kung magiging dependent tayo sa Diyos, and then that is the time na ang ating syudad ay ganap na mababago. Why? It's because ang naririnig mo, ang tinig ng Diyos na babago at maaaring bumago sa buhay ng mga tao sa syudad na ito. Darating ang araw, darating ang panahon, let me prophesy this to you. Ang bawat isa sa inyo ay magiging tinig ng Diyos sa inyong lugar na pinaglalagyan. Ang buhay nyo ay hindi magiging baliwala, subalit kayo ay magiging asin, magiging liwanag sa mundo na inyong ginagalawan. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay sumasa inyo. Mula sa araw na siya ay tinanggap mo sa iyong buhay, siya ay mananatiling mag-ahari sa puso't isipan mo. At ang kanyang salita, kailanman ay hindi mawawalay sa iyong bibig, kundi ang kanyang salita ay tunay na totoong iyong lalakaran, iyong ipamumuhay. At ito ang makikita ng mga tao sa bawat ginagawa mo. Ito ang magiging mensahe ng Diyos. Ito ang mga tunay na anak ng Diyos na lumalakad sa katotohanan, lumalakad sa kanyang salita, at ang Diyos ang tunay na nagbigay ng buhay sa mga taong ito. Can you say amen to that? That is you! I tell you, that's why anuman yung grace ng Lord na binibigay niya sa buhay ko, listen, or sa amin, you know what, hindi namin ipinagdadamot. We are so open. Why? It's because nais namin na mai-transfer immediately, as soon as possible. Itong grace na ito sa buhay ng mga tao. Why? It's because alam namin na imposible na matapos namin kung ano yung assignment na ito na kami lang. But we need you guys. That's why do not waste your life. Do not waste your time. Do not waste your life. Ibigay mo sa Diyos ang buhay mo. Why? It's because kailangan niya ang sisidlan. At ikaw, yun ay ako at ikaw. Yeah. To change His city. To change His nation. To change even this province. Do you believe on that? Yeah. Ang problema, kung hanggang ngayon ang issue, hindi mo pa rin, no, mapaniwalaan sa puso mo ang bawat tinatanggap mo. Nakakarinig ba ako sa Diyos o hindi? Baka hindi, wag na lang. Totoo ba talaga? Ano ang totoo? Diba? Tignan nyo yung mga anti-Kristo. Tignan nyo yung mga nakikita nyo sa television, yung mga manghuhula na famous. Yung mga nagfufungsoy. Yung mga nagma-magic-magic. Nakikita nyo sa TV, lumulutang talaga sila. Nag-iwala yung kanilang mga katawan. I'm not magnifying them. I know na meron silang totoong kapangyarihan. Yun ang realidad. Na kung saan uma-attract sa buhay ng mga tao ngayon. Pero ang totoo, ano din naman yung kapangyarihan na dala-dala mo? Greater is He! That is in me. Do you believe on that? Pero kung hanggang ngayon, meron pa rin doubt sa isip mo, paano babaguhin ng Diyos ang iyong komunidad? Paano babaguhin ng Diyos ang iyong barangay? Paano babaguhin ng Diyos maging ang inyong syudad, ang ating syudad? I tell you, church, if you're going to read this message, you will be shocked. Why? It's because, can you imagine, in chapter 6,
In verse 8, then I heard the voice of the Lord. Are you following me? Saying, whom shall I send? And who will go for us? Tignan niyo kung ano ang pangangailangan na meron ng Diyos. Who shall I send? Sino ang ipapadala ko? Tama ba? And the next question is this. No? And who will go for us? Ikaw ba yon? Tama ba? Tayo ba yon? Oo, hindi tayo nagkaintindihan. Ikaw ba yon? What about the rest? Tayo ba yon? You know what? Ang problema is this. Hindi mo kayang paniwalaan kung ano ang naririnig mo ngayon. Some of you. Tama ba? Tanungin ko kayo uli. Naniniwala ka ba na ikaw ang nais ng Diyos na ipadala sa inyong lugar? Para ibahagi ang kanyang mensahe, na ang mensahe niya ay para sa pagbabago. Ikaw ba yon? Naniniwala ka doon? Sigurado kayo? Na tayo yon? So ano ginagawa natin ngayon? Tama ba? Dahil kung naniniwala ka, ikaw yun at ako, listen to me, we will not waste our time mula ngayon. But you will begin to commit your life to Him. Ibibigay mo yung buhay mo, yung sarili mo, yung buo mong pagkatao sa Kanya ng buong buo. Walang labis, walang kulang. At higit sa lahat, kalilimutan mo ang sarili mong ambisyon at pangarap. Para sa mga nagnanais na mabuhay sa kalooban ng Diyos, this is the two things na dapat niyong tandaan. Ano yon? Kalimutan mo ang iyong personal na ambisyon, kalimutan mo ang iyong personal na pangarap. Hayaan mo na ang ambisyon ng Diyos, hayaan mo na ang pangarap ng Diyos ang iyong lakaran mula ngayon. At kailanman, hindi ka mabibigo. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? It's because most of the time, ito yung mga takot na nakalagay sa isip natin. Takot ako kasi na magutom. Tanungin nyo nga yung asawa ko, simula nung kami naglingkod sa Diyos, kailan kami nagutom? Obvious naman, di ba? To be honest. Hindi pa siya nagtatrabaho noon, pero nakita namin kung gaano katapat ang Diyos sa buhay namin mag-asawa. Amen? Meron time, tanongin niyo siya, especially nung simula pala na nagbabayad kami ng equity ng bahay namin. Around 13,000 a month. Saan kami kukuha nun? Sorry, 15,000 a month? For 1 year? Wala naman kami regular na trabaho. In fact, we are in the full-time ministry already at that time. But you know what? God is so faithful to us. No? Wala rin kaming tao na inistorbo. But you know what? Merong ginagamit ng Diyos. And like for example, tomorrow, no? Naalala ko siya, sinasabi niya sa akin, umiiyak siya, bukas na yung bayad ng equity natin. 15,000, yun saan tayo kukuha nun? Isa lang yung lagi kong bukang bibig sa kanya, ask her. God is so faithful. I always declare the faithfulness of God. Amen. Why? Whether naranasan ko to ngayon o hindi, I know, hindi siya magbabago. God is so faithful. Kung minsan, para lamang madeklara mo, kailangan mo muna maranasan. You know what? Hindi mo kailangan gawin yon.
Ang katapatan ng Diyos, hindi dahil sa ngayon naranasan mo na siya ay tapat, ibig sabihin ngayon lang siya naging tapat sa iyo. No way. Siya ay tapat. Noon, ngayon, kailanman, siya ay mananatiling tapat. Tapos na kami sa equity. Nagbabayad kami ng monthly. And until now, God is so faithful. Why? It's because alam namin na kailanman hindi kami pinagkulang ng Diyos. You ask her. She can testify. Amen. Sabi niya sa akin, aalala ko pa, nung bagong kasal pa lang kami, I think a year ago, 2 years ago, nung after namin kasal, bakit kayo ganyan mga lalaki? Kayo mga lalaki, no, para kayong, alam niyo yun, para kayong, parang, okay lang sa inyo. Parang hindi nyo iniisip ang lahat. Sabi niya sa akin. Di ba? Pero kami mga babae, lahat iniisip namin. Tama? Tama ba? Alam niyo, hindi nyo ba napansin, ganun na lang katalino ang Diyos? Dahil kung pagsasamahin ng Diyos yung babae at lalaki na pareho nag-iisip sa problema, saan kayo hahantong? Tama? Kaya yung isa cool. Yung isa, but I know. The reason kung bakit siya gano'n is because alam ko, no, na syempre, meron kaming obligation. Tama po ba? Pero hindi ibig sabihin yung mga lalaki walang pakialam. Tama ba? Alam ng Diyos, saksi ang Diyos, kung ano nasa puso't isipan ko. Kaso hindi ko kailangan sabayan yung pag-aalala niya. Tama ba? Dahil kung sasabayan ko yun, oo nga, sana tayo ngayon. Pareho na lang kami mag-hawak kamay na lang tayo, iyak tayo. Pagkatapos umiyak, so, anong susunod na mangyari? Magugutom kayo, kakain kayo, tapos iiyak kayo. Ganon? Ano nangyari? Di ba mas maganda kung ikaw, lalaki, manalangin ka sa Diyos. Kausapin mo ang Diyos. Tama? Kaya sasabayan mo yung kanyang, alam mo yun, natataranta na nga siya, sasabayan mo, palika, sabay tayo. Kaso wala eh, hindi ganun eh. That's why ganun katalino ang Diyos. Na-appreciate natin yan ngayon. Why? It's because natututo tayo. Amen? Pero ang totoo, ganun katalino ang Diyos. Naisip ba natin yan noon? Hindi. Na hindi pinag-isa ng Diyos yung alin o pinagsama ng Diyos yung parehong matarantahin. Sorry for the lack of words. Amen? Amen? Tama po ba? Amen. And I really appreciate, I tell you, no, na naging asawa ko si Pastora. I'm very honest. True. Why? It's because, listen to me, hindi ako siguro magmamature sa Panginoon. To be honest with you, ngayon, kung hindi ko siya naging asawa. Amen? That's why, sa lahat ng mga lalaki o kabataan na nagsasabi gusto niyo na mag-asawa, siguraduhin niyo na ang hahanapin ninyo na magiging kabiyak ay yung babae na kung saan ay tunay na meron takot sa Diyos. At sa lahat din naman ng mga babae na naghahanap ng mga mapapangasawa, siguraduhin ninyo na ang inyong hinahanap ay mas malaki ang takot niya sa Diyos kaysa sa iyo. That's true.
Amen. Yun ang dapat na maging basehan mo. Hindi na, pogi. Pogi niya, no? Pag nakita, pogi talaga. Yun na yun, yun na yun. Paano mo nalaman? Basta! Diba? Bakit mo nalaman na siya na yung basta? Iba yung kabog ng dibdib ko eh. Diba? Pag gano'n ang basehan mo, yun na yun, yun na yun. Pagkatapos kung basbasan kayo, saka natin malalaman kung siya na yun, siya na yun. Diba? Baka sabi mo, Pastor, mali pala ako. Amen. Kaso, sasabihin ko, sorry, the door is closed. No more next time. Aba? That's why you must know how to listen to His voice. Even sa pag-aasawa, even sa paghahanap na mapapangasawa, hindi mo dapat hanapin. Siya ang magdadala sa iyo dun sa tamang tao na nais niya para sa iyo. I tell you, bumabase lang ako sa naranasan ko at base sa patotoo ko. Hello? Alam ni Pastora yon. Many times tinanong ko ang Lord sa harapan ng ex-girlfriend ko noon. Sabi ko ganun sa Panginoon, Lord, siya ba? Yung babae na nais mo para sa akin? Humingi ako ng sign, ng mga signs sa Lord. Kung hindi siya, ngayon din sasabihin niya sa akin, makipag-break sa akin. After an hour, lumapit sa akin yung babae. Nakareceive ako sa Lord. It's because we are both Christian. Sabi niya, sabi ng Lord, i-let go kita. Hello? But she forget that. Hello? The next one, sabi ko, Lord, isa pa. Kung hindi siya talaga, sasabihin niya ngayon sa bibig niya, maririnig ko ngayon na ayaw niya maging asawa ng isang pastor. Very specific yung sinasabi ko sa Lord. On that day, narinig ko sa bibig niya, sinabi niya, hindi ko kakayanin na maging asawa ng isang pastor. Lalo na sa bawat gabi, naaalis ka sa aking tabi. Naks naman. Demanding. Yeah, I thank God pag ginagabi kami ng practice sa worship team. Dahil pag uwi ko sa bahay, nakangiti pa rin yung asawa ko. Hindi siya nakapamay, saan ka nang galing? No, she's not like that. No, but, wala lang. Kailan lang siya, nakangiti lang siya. Hindi ko nga alam kung namimiss niya ako o hindi. No, sa lagay na yon. Diba? Hello? God is so good. Amen? Amen. But I need to end here. It's because you know what? This is a series. Bago tayo magkalimutan. It's because if you still want this, I can continue this if you want. Tama ba? But I know, no, some of you kumakalam na ang inyong mga sikmura. Hello? Good for them. It's because lugaw ang kinakain nila. But listen to me, good for you also. Why? It's because bato yung kinakain nyo ngayon. Tama ba? Hindi milk para sa infant, kundi solid food. Amen. Hallelujah. So where are we? Saan tayo nagtapos?
in Isaiah chapter 6 verse 8. So are you ready for this? Handa ka ba na ikaw at ako ipadala ng Diyos? Are you sure? Are you sure? Please all stand. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for everything. Come on, I want you to lift up your hands right now and begin to pray. Say thank you to Him right now. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for your faithfulness.